Good evening guys. So ayun, katulad ng palaging sinasabi ng mga vloggers, welcome na naman sa panibagong vlog. So ito, sa videong gagawin ko ngayon, gusto ko lang i-share o gawa ng maigsing vlog itong sasakyan na to. So ito nga pala ay isang 2013 Honda City na 1.3 mid-level yata to, kasi ayan, may fog light siya. At saka gusto ko lang din i-share na ito nga pala ay ang aking first car. So yun, dati meron kaming ganito hanggang ngayon naman, pero 2010 model na good running condition pa rin. Pero ito ay pagmamay-ari ko na ngayon. So yan, papakita ko lang sa inyo yung mga napalitan sa kanya, tsaka yung iba pang features na meron siya. So bali, ayun nga, kaya ko lang din kasi siya naisipan na gawa ng video ngayon, kasi may ilang months na rin siya sa akin na ginagamit ko. So nabili ko ito September, sakto September 1, 2024. At ngayon ay February na. So ngayon ko pa lang siya nagawa ng vlog. Hindi ko na nagawan din ng ibang video yung mga napalitan sa kanya. So ayun, gusto ko lang din pakita sa inyo lahat kung ano man yung meron sa kanya. So ayun, pasensya, medyo madilim dito kasi ako sa trabaho at wala lang akong magawa talaga. So unahin natin sa labas niya. Bale, dito sa harapan, ayan, namili lang ako ng Shopee Racing na chin. Yan lang yung kayang budget. Tig pa 500 yata o 600 yan sa Shopee. DIY lang para ikabit. Tapos sumunod, ito, ewan ko kita ba, ayan, namili ako ng LED headlight. Shopee Racing lang din. Ay, labo. Yan. Pero malakas naman yan. Mapapakinabangan naman sa gabi. Tapos sunod na pinalitan ko dito is ito yung medyo mahal na nabili ko dito. Ito ay mugs ng Honda City 2014 na VX Navi. So nabili ko lang to sa online, binenta ng 10,000 nung may-ari kasama yung goma. Ang mura lang nabili, 10,000, apat na mugs na yan kasama ng goma. Pero yung gomang nakakabit dyan ngayon is bago na. Sumunod, ito rin, nakita ba? Ayan, dilim. Basta ayan, meron dyang side skirt na ganon din, Shopee Racing din. Yung mga nabibili-bili lang sa Shopee. Ayan, lagyan natin ng konting flash, ang dilim kasi. So ayun yung side skirt nya, nasa kabilang side na ako. Tapos dito naman sa bandang likod, ayan, binilan ko lang din ng Mugen type na spoiler sa Shopee lang din. Tapos pinabody color ko na lang. Tapos ito may ducktail siya, pero ito kasama na to nung binili ko tong sasakyan, nakakabit na dyan. Hindi ko na lang pinatanggal kasi sayang naman. So ayan, stock na stock lang itsura nya, tamang linis lang. So yun, ito ulit yung kabilang side. So yun nga, nabili ko siya second hand, ay bali third hand na rin, kasi unang may-ari, tapos nabili siya nung pangalawang may-ari, tapos yan, ako naman yung naging pangatlong may-ari. Tapos usually ginagawa ng mga namimili ng second hand na sasakyan, ganoon din naman ang ginawa ko. Hard PMS muna, palit ng langis, palit ng ATF, pacheck ng aircon, at etc pa. Tapos ang napansin ko rito sa sasakyan na to, pagkabili namin nung girlfriend ko, is kumakadyot-kadyot siya. So medyo na bother na ako nun, bakit kaya ganon ang problema.
Pero nung pina-check ko sa pagawaan, akala namin is major ang problema. Awa ng Diyos, yung ano lang pala, spark plug nya madudumi na. Kaya nung napalitan, ayun, pumino na ulit yung takbo. Tapos ang isa pang napansin ko dito sa sasakyan na to nung binili namin is yung auxiliary fan nya kasi dalawa. Pero pag ino-on mo yung aircon, isa lang yung gumagana. Tapos hindi siya nag-o-automatic. As in, kapag in-on mo yung aircon, all the way nakabukas lang talaga siya. So nung pina-check ko nga dun sa gumagawa din ng aircon, ang sabi nung gumagawa ng aircon is high pressure yung makina. So nilinis yung aircon system niya, yung condenser, yung ganon, evaporator. Tapos binilan ko na din ng bagong motor, yung isang fan. So ayun, tips lang kapag bibili kayo ng second hand na sasakyan, maganda talaga magsasama kayo ng mekaniko kung hindi nyo kabisado yung sasakyan. Ako kasi hindi na ako nagsama ng mekaniko kasi gaya nga ng sabi ko, ganito rin yung previous car namin, family car namin. Kaya alam ko na siya kung paano siya busi-busisiin. So ayun, una kong pinagawa nga, change oil, ATF, tapos aircon, para lang hindi ka alanganin kapag tatakbo ka ng mga malayuan, baka mag-overheat. So ito pala ay nabili ko sa Quezon City pa. Hindi ko exact matandaan yung lugar, pero parang Mindanao Avenue ba yun, ganun. So from doon hanggang Bataan, tinravel ko siya ng ganun yung ano niya, kondisyon. Awa ng Diyos, naiuwi ko naman sa Bataan ng hindi siya nag-overheat o hindi siya nag-breakdown, hindi ako nasiraan sa daan. So yun nga, maganda talaga pag bibili ka ng second hand na sasakyan, magsama ka ng mekaniko pag hindi mo kabisado. Tsaka hanggat maaari, pag bibili kayo din ng second hand na sasakyan, wag na wag kayong magmamadali. Kumbaga, take your time para maghanap ng quality na sasakyan para sa budget nyo, para hindi rin masayang yung perang hawak nyo. So sa amin kasi nung girlfriend ko, medyo aminado naman ako doon na nagmadali kaming makabili ng sasakyan. Kasi syempre kagustuhan ko na rin na may magamit kami, may hawak na kaming pera. At saka ito talagang model na to, gusto ko talaga to, lalo na yung kulay. Gusto ko talaga tong kulay na to kasi nga parang ang unique niya. Carnelian red ang tawag sa code na kulay niya. Kaya nung nakita namin to na nakapost, nakipag-usap kami dun sa seller, pinuntahan namin, nandun na kami. Kahit na napansin ko na yung mga kumakadyot-kadyot, yung auxiliary fan na isa lang yung gumagana, parang pag nandun ka na talaga sa point na gusto mo yung sasakyan, kahit may mga ganong sira siya, sabagay minor lang naman, i-go mo na. Kumbaga sayang din layo ng dinayo namin, tapos nandun na rin. Kaya hindi ko na pinakawalan din. So ipopost ko dito mamaya yung picture niya nung nabili siya, para ma-compare kung ano yung itsura niya ngayon, yung bagong bili namin siya. So ayan, tara, pasok naman tayo sa loob. Ayan, medyo madilim talaga kasi nga wala lang ako magawa talaga. Dito naman sa loob ng sasakyan, itong swerte namin dito sa kotse na to, kasi nung nakuha namin siya, ayan, naka leather seat na siya. Tapos wala siyang armrest. Kapag mga entry level talaga, wala siyang armrest nakasama. Isa pang kinaswerte namin dito, kaso nga lang nawala na yung pandikit, is ito, may kasama siyang dashcam. So yun, bibilan na lang ng adhesive tape nya. Tapos ang isang major upgrade ko dito is ito, head unit. So dati ang head unit niyan is yung ano lang, manual, yung dipihit-pihit lang. Tapos binadgetan ko ng ganyan para at least mag-modern na yung itsura niya, makasabay sa mga ibang ka-level ng Honda, mga 2015, 16, 17 hanggang sa mga sumunod na model pa.
Tapos ito nga pala, may kasama na tong rear view camera. So yan, ito naman, binilan lang ng ganito. Tapos ayan, yung speedometer niya, sa mga unang ganito kasi namin, ang kulay nito, ano, red. Ito, yan, ano na siya, blue na may medyo white. Tapos ayan, automatic transmission siya. So ako, observation ko sa sasakyan na to, ano siya, underpowered siya kumpara sa Honda City na 1.5 na E. So ewan ko lang din sa mga ibang owner na Honda City kung ganun din ang pakiramdam nyo. Pero ako talaga, ang laki ng pagbabago nung na-drive ko to compared dun sa sasakyan naming isa. So yung isa pala namin, meron siya ditong paddle shifter kasi nga top of the line siya. Ito, ayoko man sabihin pero bagal na bagal ako sa sasakyan na to. Lalong lalo na kapag nakabukas ka ng aircon, tapos magre-reverse ka o mag-drive ka, tapos aapakan mo yung gas niya. Para sa akin lang, opinion ko lang naman yun, napaka underpowered niya. So yun, isa pang advice lang din sa mga bibili ng sasakyan, i-consider nyo rin yung engine displacement niya. Kahit pa 0.2 lang yan o 0.3 ganyan, katulad nito. Kung bibili kayo ng Honda City na katulad nito, same lang naman o mababa lang yung price difference, kunin nyo na yung 1.5 na may paddle shifter compare dito. Kung ganito naman ang gusto nyo na 1.3, mas okay kung ang kukunin nyo is manual, kung marunong kayo mag manual. So ako marunong naman ako mag manual, pero yung girlfriend ko kasi hindi siya marunong, kaya matic ang kinuha namin. Kung hindi man kaya ng may paddle shifter, matic. Pero yun nga, advice ko, kunin nyo manual o yung 1.5 ina para hindi kayo mabitin sa hatakan. Pero kung overall looks naman ang pag-uusapan, eh kahit itabi mo to sa mga Mirage na latest model ngayon, o kahit sa mga Vios na latest model ngayon 2025, 2024, eh hindi naman sa pagyayabang, eh makakasabay pa rin talaga siya sa ano niya, itsura niya. Yun nga lang, dun lang talaga minsan sa performance, ako talaga para akong bitin na bitin sa hatak niya, lalo na kapag may sakay ka dito sa likod tapos full pack kayo. Maganda kung nakabuelo ka, ganun. Pero pag yung, kunwari nakapark ka ganito, tapos bigla ka magre-reverse o aarangkada, medyo hilaw. Medyo hilaw yung takbo niya talaga. So, ito yung susi niya. Hindi ko alam kung ito yung original na to. So, ito, binilan ko lang ng sticker. Hindi ko alam kung ganito ba yung original na susi ng Honda paglabas sa kasa. Pero parang hindi. So sa mga nakakaalam, sabi na lang kung ganito ba talaga yung original na casing niya. So yun. Yan lang siya. Tsaka isa pang kinagusto ko sa sasakyan na to. Ayan, isasagad ko yung upuan. Eh, nakasagad na pala. Ang luwag-luwag ng space niya ng legroom. Oh, ayan oh. Bagay, pandak naman ako, mga nasa 5'5 ba ako, 5'6 ganyan. Pero ayun, ang luwag lang din niya talaga. At ang isa pang solid dito, ito, yung 4 na speaker niya sa mga pinto. Talagang pag tumunog yan at sinagad mo ng volume, kahit nga hindi sagad eh, ang lakas ng kalabog talaga niya. Tapos ang isa pa palang pinaayos ko dito sa sasakyan na to, yung engine support niya, tsaka transmission support. Kasi pagkabili pa lang din namin ng coaching to, once na mag-shift siya, kumari aarangkada ka, tapos 2000 rpm, mag-shift siya ng kusa, may maririnig kang tunog bakal, clunking sound, basta yung tunog na pag nag-shift siya,
may maririnig kang parang bakal na nagkiskisan. So ayun, medyo na-bothered ako dun. Sabi ko, patay ka ako, baka transmission ang may problema, wag naman sana. Tapos ayun, panood-nood lang ng YouTube hanggang nag-research din ako. Pag punta ko sa shop, pina-check ko yung transmission support niya. Ayun nga is maano na siya, makalog. Kaya nung pinalitan siya ng transmission support, ni road test, kahit na high RPM nag-shift siya, wala na yung noise na parang tunog bakal. So yun lang naman is yung sa experience ko. Hindi ko alam kung may iba pang nangyayaring tunog na gano'n, kung hindi lang ba transmission support yung nagiging problema. Pero sa case nitong sasakyan na to, nung pinalitan yung transmission support tsaka yung engine support niya, umokay, naging smooth siya. Dati rin, napakalakas ng vibration dito pag start mo pa lang, lalo pag cold start, ang lakas ng vibration dito. Pero nung napalitan na yung engine support niya, ayun, hindi, may vibration pa rin naman syempre kahit papaano, pero hindi na siya kasing lakas before. Tapos ang pinalitan na engine support dito is dalawa kasi yan, isa dito sa passenger tsaka dito. Ang pinalitan yun nandito. Tapos transmission support yung isa, yun nandito daw kasi okay pa, intact pa siya. Tapos ang isa pang pinaayos ko dito is yung CV joint. Sa totoo lang, nung nabili ko to, ang dami na din talaga na pinaayos at pinagawa. Kaya yun nga, kung sakali talagang bibili kayo ng second hand na sasakyan, mas maganda talaga na may kasama kayong mekaniko para nate-test drive nung nakakaalam sa sasakyan mismo yung mga papalitan o kung dapat mo bang bilhin yung sasakyan. Pero yun nga, gaya nga no, sabi ko sa inyo kanina, nandun na kami, gusto ko yung sasakyan, kahit alam ko yung risk, kinuha pa rin namin. So next na isa pang pinapalitan namin ito is yung CV joint, na medyo magastos talaga ang isang CV joint. So paano nyo malalaman kung may problema ang CV joint nyo? So pasensya na, dito ko na lang tinutok yung camera habang nagkukwento ako. Mapapansin nyo na may problema ang CV joint nyo is kapag nagfu-full turn kayo, kaliwa man yan o kanan, tapos mag-a-accelerate kayo, may maririnig kayong lumalagotok na nakakairitang tunog talaga, na tok 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 tok, gumaganon siya, na tuloy-tuloy, continuous. Tapos ang isa pang problema kapag may CV joint problem din is yung may dragging. So alam mo yung kapag aapa ka sa gasolina, hindi siya yung para siyang may naiiwan na parang may naiiwan na puwersa. Hindi ko ma-explain kung paano, basta yung parang pag inapaka mo yung gas, hindi siya solidong aarangkada, may naiiwan siyang parang momentum na ganon. So yun, pinapalitan namin yung CV joint. At the same time, nung pinapalitan ko yung CV joint, pina-check ko na rin lahat, yung tie rod, rack end, ball joint, shock mounting, stabilizer link, lahat na yun sabay-sabay ng pinalitan. So knowing naman na Honda, ang laki ng ginastos namin dun sa pagpapagawa na yun. Maswerte pa kami, yung shock absorber niya is matitigas pa, hindi pa siya yung lambutin na talagang pag tumalbog ka sa humps o sa mga lubak mararamdaman mo. So yun lang, yung CV joint talaga, yan, iingatan nyo rin malubak-lubak, kasi pag yan ang nalubak sa inyo talaga, gumugulong kasi yan. Kapag yan ang nasira sa sasakyan nyo, sabi nga nung mekaniko, hindi na aandar yung sasakyan mo. So yan, eto, namili rin pala ako nito. Tapos yan, yung anti-tep kunwari na ilaw. So tara, pakita ko naman sa inyo yung engine bay nya. So ayan, dito naman sa engine bay, kapareho lang naman siya ng makina ng 1.5 na Honda City. So mula pala Honda City na 2009 hanggang 2013, tsaka Honda Jazz na 2008 I think, o 2009 hanggang 2013 din siguro, hindi ko kabisado sa Jazz. Basta pareho lang sila ng makina.
pinagkakaiba lang yan yung displacement, yung laman sa loob ng makina, yung bore, yung piston. So yun, advice lang din kapag bibili kayo ng sasakyan second hand, una nyong i-check palagi is yung ORCR nya. Dapat tugma dyan sa chassis number, chassis ito, engine number, tapos yung chassis number nya nandyan. Check nyo palagi yun bago nyo kunin yung sasakyan, kasi baka mamaya hindi yan tugma, magkakaproblema ka. So ito yung sinabi ko kaninang fan na pinalitan, hindi to gumagana. Tapos kapag inon mo yung aircon, talagang tayo na mula Quezon City hanggang Bataan naka-on siya, hindi siya nag-automatic. Sabi nga nung mekaniko, high pressure siya, kaya buti na ipagawa agad. Ang isa pa palang indication kapag high pressure yung makina mo, ito, pipigain nyo to. Dapat ito, yan, malambot lang yan, hindi siya matigas. Kasi kapag yan ay matigas, ibig sabihin niya ang lakas ng pressure dun sa makina mo, kaya prone sa overheat. Tapos check nyo rin lagi yung coolant kung mataas pa ba. Tapos ayun, isa pang napansin ko nga dito, no, nung inon ko yung aircon nung pagkabili namin, ito dapat kasi pag on mo ng aircon malamig to. Ito as in walang lamig, walang kalamig-lamig. Kaya pansin din namin nung pauwi na kami, yung aircon hindi kami giniginaw. Tapos ang isa pang upgrade na ginawa ko dito, ayan, binilan ko ng strut bar. Sabi nakakaganda raw ng handling, pero parang wala naman akong napansin kaganda-ganda sa handling, ganun pa rin. So yan. So yun, dito naman tayo ngayon sa likod. So ito nga pala yung backup camera nya. Isa pa palang isa-check nyo kapag bibili kayo ng sasakyan, yung hulma o yung parang tindig ng sasakyan din. So ito, napansin ko tong sasakyan na to, sa mga nakakaalam, yan, di ba, Honda City siya, as iVTEC. Ngayon napansin ko, sabi ko sa owner, sir, ba't ka ako baliktad? Etong City nandito, tapos yung iVTEC nandun. Ang original kasi yung pwesto niyan, mga sir, yung iVTEC dapat nandito, yung City nandun sa kabila. So tinanong ko siya, hindi ba to nabunggo o may disgrasya bang nangyari to? Bakit napagpalit ng Honda City, yung City tsaka iVTEC? So hindi naman daw, kaya lang daw napagpalit yan kasi kinabitan ng ducktail, tas tumatama daw to noon. Siguro yung nagkabit nung badge na to, hindi natandaan kung saan nakapwesto, napagpalit niya. So ingat lang din kayo doon, kasi baka mamaya may disgrasya pala yan, hindi natin alam. I-check nyo lang din yung mga ganyan, yung mga ilalim na yan, kung may masilya o may napansin kayong parang yupi. So yun, red flag na yun. Ito as ano naman, upon checking ko nun, wala naman. Tapos ang isa pang kinagusto ko dito sa sasakyan na ito, ayan, napakaluwag. So ayan, makikita nyo, pasensya na makalat. May stroller dyan ng baby namin, yung aso. Diaper niya. Tapos yan, napakaluwag niyan. Kung tutuusin, napakadami pang pwedeng ilagay dyan, no? Ayan, sapatos niya. Tapos ang isa pang napansin ko dito na lang, yung spare tire niya is, ayan, bigat, sorry. Ayan, basta yan, donut type na pa, donut type. Yung kasing Honda City namin na isa, yung spare tire niya mags na rin. So nagulat ako, ganun na pala daw yung mga latest model ngayon. Pag spare tire, talagang donut type na. So maswerte nga daw, yung iba may spare tire, yung iba wala. So yun lang, dito ko na muna tatapusin yung vlog na to, kasi baka hinahanap na ako sa opisina. So thank you. So yun, dito ko natatapusin nga itong vlog na to. Next time, pag naka-timing ako ng magandang pwesto tsaka maliwanag, gagawan ko ulit siya ng bagong vlog na mas detalyado, o kahit anong vlog na lang ang maisipan. So yun lang.